Hi guys, good morning. So it's 7:14 a.m. Ayan. So if you will notice dito sa ating chart, ay nagkaroon tayo ng gap up. Ayan. 'Di ba? Umakyat siya from here, tumalon siya papunta dito, and then na-reject siya galing dito sa MA 200 natin sa 1 hour time frame. So ngayon, finifill in niya na ulit yung gap kasi most of the time naman yung market hindi pwedeng may mga imbalances dyan. So most of the time, yung mga gaps na ganyan, finifill in din yan. That's why potentially pwedeng balikan niya tong gap na to. We'll never know kung hanggang kailan. But there are chances na hindi na talaga siya binabalikan, most especially sa mga asset ng gold. So, since Monday ngayon, nagbasa-basa tayo ng news this morning. So, ngayon sa mga traders dyan, if you really wanted to become a very successful trader, I highly encourage you guys to read news. Yeah, lagi kayo magbasa ng news, hindi yung mga news ng TV Patrol or ng 24 oras. Mga global news yung aabangan nyo. So, eto dito sa CNBC, sabi dito, nagkaroon ng agreement ng peace talk, peace deal. Natapusin na yung war between US and Iran. So, sabi dito, the US and Iran have agreed on a deal to bring their nearly 4-month war to an end, with both sides declaring the immediate and permanent termination of military operations on all fronts. So, yung agreement ito is being promoted by Donald Trump and Shehbaz Sharif. So, siya yung Pakistan acting mediator. So, ngayon sabi is magkakaroon ng formal signing ceremony to end the war sa Switzerland. Possibly this week, later this week. So, itong deal na to would reopen yung Strait of Hormuz kung saan yung critical na ruta ng mga oil supply natin. Though, yung issue about nuclear, hindi naman talaga siya completely na-resolve. Kasi, as you can remember, bakit ba nag-retaliate at naghamon to si Trump? That is because of the nuclear issue, di ba? Medyo lumaki lang siya dahil nga nadama yung mga shipment ng mga global oil supply. But the real issue talaga dito is the nuclear na up until right now, hindi pa rin siya nare-resolve. So, both sides are expected to continue negotiation naman for the next 60 days. However, there are still uncertainties katulad ng involvement ni Hezbollah doon sa Lebanon. Kasi possible na magkaroon ng derail doon sa agreement dahil nga itong si Israel nagkaroon ng strike doon sa Beirut. So just so you know guys, si Israel, hindi siya kasali dito sa deal. They actually expressed opposition regarding doon sa mga terms doon sa peace deal. So, hindi nakikisali sa peace talk si Israel. Kasi yung iba sa mga Iranian officials, nag-pushback sila doon sa claims na yung lahat is finalized na. They're actually suggesting na i-negotiate na muna. So, for traders, for investors, ang pinaka-immediate implication dito ay syempre yung oil. Kasi syempre, magkakaroon na ng, magbubukas na yung Strait of Hormuz. So, mababawasan na yung disruption risks about sa oil supply natin. Mababawasan na rin syempre yung mga geopolitical risk. And ngayon silipin natin kung kamusta, ano nangyari dun sa chart ng oil. So, yung bababa na nga yung presyo ng oil. Kung mapapansin nyo, nagkaroon naman dito ng gap down. Ayan o, nagkaroon ng gap down. From here, bumagsak siya dito. Because of that news. Ayan, nagkaroon na ng peace deal. So, bumaba na siya at around $81. Ayan. So, bumabagsak na yung presyo ng oil. So, since pabagsak na yung presyo ng oil, hopefully, sumaba yung Pilipinas. Ibabara nila yung presyo ng crudo dito sa Pilipinas. Kasi most of the time dito sa Pilipinas, pag tumaas na yung presyo, hindi na mababagsak eh. So, we still have to be very careful kasi it doesn't necessarily mean na nagkaroon na ng peace deal paakit na talaga si gold or magkakaroon na ng bullish continuation kay gold. Though bullish pa rin naman talaga siya sa weekly time frame kasi sa daily time frame, di ba binasag niya na yung MA 200 natin doon. So, for those who are not familiar with what I'm currently saying, I'm talking about the technical analysis. So, I'm talking about the previous movement of the market. So, it's about chart. So, tayo ngayon sa chart ng gold and nasa daily time frame tayo guys daily time frame tayo. And kung mapapansin nyo, ito yung MA 200 natin. Ayan. Yan, di ba? Ito yung MA 200 natin. Ibig sabihin, ito yung average ng 200 candlestick. So, napakatibay na support to guys kasi hindi yan basta-basta nababasag ng ganun-ganun lang, di ba? So, all of a sudden, ayan, nabasag na siya. Ayan. So, binrake niya na yan last week. Ayan, binrake niya itong MA 200 dyan. And then, right now, nagkaroon ng bullish candlesticks dito ng mga strong bullish after niya i-reject galing dito sa weekly support. Ayan. Ito yung weekly support natin. So, nagkaroon na rejection dyan. And then, umakyat. And potentially possible, ang gawin niya is i-retest niya tong MA 200. Retest to and then bearish continuation pa rin. So, possible, technically speaking, pabagsak pa rin talaga si gold. Pabagsak pa rin talaga siya kung i-respect niya itong ating MA 200 na to. Kung i-retest niya lang to. Kapag nakakita tayo ng possible na reaction ng market dito sa MA 200 at hindi niya ito basagin, then we still have a bearish continuation. For now, sa mga swing traders,
it's an opportunity na makahanap tayo ng higher or ng lower high. Ayan. So, gumagawa siya ng lower high right now and potentially magkaroon tayo ng opportunity makapag-sell kung ito ay bearish continuation. However, kapag babasagin niya to, itong MA200 at umakyat siya dito, from here, basagin niya yan, and then itest niya, and then umakyat siya ulit, then we're going for bullish. And we're gonna be looking for bullish or long possessions. But if hindi ganun yung gawin niya, and ito, after niya i-break na ganyan, i-test niya tong MA200 and then magkaroon ng bearish continuation, then we're going for sell. So that's for the technical aspect. And by the way, I'm talking about the swing trading ha. So medyo matagal tong time frame kasi we're looking at the daily time frame. So if you're scalping and intraday, medyo hindi siya applicable, but it's better na meron kayong idea about sa mga fundamental and technical sa mga higher time frame para alam niyo yung bias niyo and hindi kayo against the trend kasi it's very important na you follow the flow kasi always remember that the trend is your friend until it bends. Now, if we're gonna be looking at a little lower time frame, sa 1 hour time frame tayo. And sa 1 hour time frame, kung mapapansin nyo, sa MA200 is, ayan, nag-bounce siya dyan. Pag akyat niya, from the time na nagkaroon ng gap up dun sa gold, during the time na nagkaroon ng news, ayan, na-reject siya dito sa MA200 sa 1 hour time frame. So, possible na kung ito, i-respect niya guys, itong MA200, then look for selling position. But if ito, i-break niya, babasagin niya itong MA200, then look for buying opportunity for your intraday. And then, hanap lang kayo ng best entry price dito sa 15-minute time frame.